Welcome to K-Catalog. AIP Level 2 Unit 8 ng workbook. Application part na tayo. Let's start with maragi or speaking. So, yung instruction, same pa rin. 다음 대화를 듣고 pakinggan yung ating conversation. 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. isulat yung tamang sagot sa blanco. 그리고 말해보세요. And then, practice ng speaking. So, i-discuss kung ano yung conversation. Okay, pakinggan po natin. 1. 여러분은 무슨 수업을 들어요? 사회 통합 프로그램 2단계 수업을 들어요. 2. 한국에 오기 전에 무슨 일을 했어요? 고향에서 무역회사에 다녔어요. 3. 주말에 무슨 약속이 있어요? 가족들하고 외식하기로 했어요. Ayan. So, discuss natin yung conversation. Number 1. Sabi ni Ga, 여러분은 무슨 수업을 들어요? Ayan. So, ano daw yung class na tinitake mo? Okay, 여러분. So, yung kausap ni Ga. Sagot si Na. 사회통합 program 2단계 수업을 들어요. So, I'm taking level 2 class ng 사회통합 program or KIIP. Okay, number 2. 한국에 오기 전에 무슨 일을 했어요? Bago ka dumating sa Korea, ano ang trabaho mo? Sagot ni Na, 고향에서 무역회사에 다녔어요. So, pumasok ako sa isang 무역, trade, okay, or trading company. So, sabi niya, nung nandun pa ako sa lugar namin, sa hometown niya, siya daw ay pumasok sa isang trading company. Okay, so number 3. 주말에 무슨 약속이 있어요? Ano ang schedule mo ng weekend? Sagot ni Na, 가족들하고 외식하기로 했어요. Okay, I decided to have or to eat outside, yung 외식하다, to eat outside, with my family. Again, 기로 했어요, decided to. Okay, napagdesisyonan niya na or napagplanuhan na, buo na yung kanyang mind na kumain sa labas kasama ang kanyang family. So, that's for speaking. Punta tayo sa listening. Now, para naman sa listening natin, tingnan natin yung mga question. Number 1, 이 사람은 누구에게 전화했어요? This person, yung ating mapapakinggan na nagsasalita. Kanino daw siya tumawag? 누구에게. Kanino siya 전화했어요? tumawag. Number 2, true or false? Number 1, 이 사람은 2단계 단계 평가에 합격했어요. So, itong tao daw na ito ay pumasa sa level 2 level test. Pakinggan natin maigi yon. Number 2, 이 사람은 3단계도 이곳에서 공부할 거예요. Itong tao daw na to sa level 3 ay sa lugar na iyon pa din daw. Okay, so yun do dyan is yung din. So, doon pa din. Yung got is yung lugar. 이곳에서, dun pa rin daw sa lugar na yon siya mag-aaral. Okay? Kasi 'di ba, pag mag-a-apply tayo ng KIIP class, pwedeng maiba yung lugar, pwede tayong pumili kung saan natin gustong mag-aral, 'di ba? So 'yun. Pakinggan natin kung same pa rin ba yung lugar na papasukan niya or iba na yung napagdesisyon na niyang attend na klase or center. Number 3. 선생님이 3단계 과정 신청을 해줄 거예요. So, si teacher daw ang mag-a-apply para sa third level. Okay? So, instead na yung tumawag sa kanya, ang mag-a-apply on his own or her own, kung sino man yung tumawag, si teacher daw ang mag-a-apply para sa kanya. So, pakinggan nating maigi. 선생님, 안녕하세요. 제가 지난번에 본 2단계 시험에 합격했어요. 와, 축하해요. 제가 합격한 것은 모두 선생님 덕분이에요. 정말 감사합니다. 아니에요. 후엔 씨가 열심히 공부해서 합격한 거지요. 저는 3단계도 여기에서 공부하기로 했어요. 3단계 과정 신청은 언제 해요? 아직 결정되지 않았어요. 신청 시작하기 전에
미리 전화로 알려드릴게요. 네, 감사합니다. Ayan. Okay, sige. Tapusin ko lang to. Okay, so tingnan natin yung mga ninote, no? So, yung tumawag is si Huwen. Nabanggit yung pangalan niya kanina, no? Tapos, ang kausap niya is si teacher. So, tumawag siya kasi excited siyang ipaalam na siya ay pumasa sa level 2 exam. So, yung sagot natin sa number 1 is 선생님에게. 선생님에게 전화했어요. Next. Dito tayo sa true or false. Number 1, 이 사람은 2단계 단계 평가에 합격했어요. Tama ba? Pumasa siya? Yes. Yun nga yung una niyang sinabi at ipinaalam kay teacher. Number 2, 이 사람은 3단계도 이곳에서 공부할 거예요. Tama din po. Based sa note ko, ayan. 3단계도 여기에서 공부할 거예요. Yun yung sabi ni Huwen. So, doon pa rin, same center yung aatenan niya sa level 3. Number 3, 선생님이 3단계 과정 신청을 해줄 거예요. So, si teacher ba yung mag-a-apply para kay Huwen sa level 3? Walang nabanggit na ganun sa usapan. And, ang sabi ni teacher is, 결정하지 ano ba yung sabi niya? Parang hindi pa daw na pagdidesisyonan kung kailan ang application ng level 3. Kaya, ang sabi niya, kapag nalaman niya na daw yung information is, ipapaalam niya kay Huwen over the phone. So, tatawagan niya si Huwen. 전화로 알려드릴게요. Yun yung sabi ni teacher. So, X yung number 3. So, punta naman tayo sa ating reading. Meron tayong material dito and if familiar kayo, ito yung makikita nyo sa my page ng inyong Socinet or KIIP account. Yan. So, sangte, ibig sabihin ng sangte is status. Ano ang status niya? Isu jung. Isu, completion. Tapos, jung, ibig sabihin yan, currently. So, parang ang gusto niya sabihin, isu jung, currently completing or currently tinetake mo kung ano man yung course na meron ka ngayon. So, yun yung status. Unyong gigan. So, pag sinabi mong unyong gigan, operating organization. So, kung ano yung mga org or institution na nag-offer nung course na meron ka ngayon. Operating, org, or institution. Nakalagay, Mijijong. Pag sinabi mong Mijijong, not specified. So, hindi nabanggit. 현재 과정 단계. 현재, ibig sabihin, present. Okay, currently, or at the moment. 과정 단계, level. Course level. Okay. So, anong course ka ngayon or anong level ka? I-dangge. So, kung sino man itong may-ari nitong tinitingnan natin. Tapos, samuso. Yung opisina. Ang pangalan ng opisina is Yangju Churipguk. So, Yangju Immigration, 외국인청, Foreigners Office. Okay? So, dito, yung naka-asterisk na red, 사전평가 응시자 중 구술 시험 3점 미만자는 평가 점수에 상관없이 0단계로 배정됩니다. Ano yung ibig sabihin nun? Para dun daw sa mga nag-take ng pre-test or pre-evaluation, so ito yung mga hindi pa nakapag-attend kahit isang beses, hindi pa nakapag-exam kahit isang beses. So first time na mag-take ng evaluation test. Yan. Kapag daw ang score mo sa gusul, so pag sinabi mong gusul, oral. Kasi pag nag-test ka, may iba't ibang parts yan, 'di ba? May pilgi, yung multiple choice, and then we have yung gusul, yung oral or yung speaking, and then meron ding listening and writing part. So kapag ang score mo daw sa oral ay 3점 miman. So kapag mababa sa 3, okay, or hindi ka naka 3 points man lang, automatic daw na level 0 ang punta mo. So it doesn't matter kung ano yung ibang score mo sa ibang part. Basta pag ang oral mo ay less than 3, ibig sabihin, level 0 ka mag-start. Okay? So, dito na tayo. 사전 평가. So, ito yung ano niya, no, evaluation, pre-evaluation exam niya. Yan yung detailed information. 평가 상태. So, ano yung status? 평가 완료. Ibig sabihin, na-complete na, nakapag-take na siya ng exam. 평가 1차, kung kailan siya nag-exam. 평가 점수 결과, ano yung score niya. So, naka 15 points siya, kaya siya ay pasok sa level 1.
Tapos itong nasa baba, yung naka-asterisk, 평가 결과 발표일 4시에 점수 및 합격 여부가 확정됩니다. So, ibig sabihin lang yan, kung kailan daw yung date na sinabing labas ng result, 4 o'clock daw start siyang makikita or 4 o'clock mo siya mako-confirm. So, kung halimbawa sinabi ang date ng labas ng result is February 5. So, Feb 5 ng 4 o'clock mo siya pwedeng makita or pwedeng i-check. So, kung mas maaga sa 4 o'clock, wala ka pa makikitang result. Next, dito na tayo. So, yung dangge. So, yung level 0, if you can notice, naka-gray siya, no? Ibig sabihin, hindi siya tinake. Kasi nga, automatic na, nagpunta na siya ng level 1. So, dito, sa level 1 niya, isu sangte, gwajong isu. So, course completed, isu complete, no? Na-complete niya na daw yung level 1. Tapos, isu shigan. So, again, 100 hours lahat yon. Pag pinasukan mo, naka-82 siya. And ang required na oras is 80 pataas. Tapos, nandito yung score niya nung nag-exam siya. Chillship Iljom. So, naka-71 points siya sa exam ng level 1. Unyong Giguan. So, ito na yung institution or org na humawak sa kanya. So, Puchon Damonwa Sento. So, dito siya pumasok. Isu Gigan. So, ito yung dates na pinasukan niya yung level 1. From Feb 15 to May 21. Okay? Next. Dito tayo sa Idangge. Isu Sangte. So, yung sangse dito, ibig sabihin lang yan, detail. So, kung gusto mo makita yung detail information, click or itap mo lang dyan. So, dito na tayo ulit. Level 2, no? Gwajong-jung. So, kanina, sa level 1, Gwajong-isu, complete na. Dito, Gwajong-jung, okay? Currently taking, no? Or, pinaprocess pa lang niya, tinitake niya pa lang, pinapasukan. Isu Shigan, so, naka 35 hours na siya. Okay? So, again, pag natapos mo yung level 2, 100 hours lahat yon. At the moment, naka 35 na siya. Tapos, wala pang nakalagay na score kasi nga, hindi pa tapos yung level 2. Unyong Gigan, so same siya ng pinasukan, no? Pochon Damon Wasento. Isu Gigan, so hanggang November 10. So from August 10 to November 10 yung papasok niya sa level 2. Try nating sagutan. Number 1, 이 사람은 지금 몇 단계에서 공부하고 있어요? So itong tao daw na ito ngayon, anong level ang inaaral niya? So, dahil na-complete niya na yung level 1, level 2 na siya, and based nga dun sa mga information, Gwajong-jung, so taking at the moment, dito din, Hyunjae, present course level, Idangge. So, sagot natin dito, Idangge. So, 공부하고 있어요. Next, true or false tayo. Number 1, 이 사람은 0단계부터 공부를 시작했어요. So, itong tao daw na to ay nag-start mag-aral ng level 0. So, sa level 0 ba siya nag-start? Mali po. So, after niya mag-take ng pre-evaluation, naka 15 points siya. So, pumasok siya agad sa level 1. Okay? So, skip niya yung 0. Number 2, 이 사람은 1단계 단계 평가에서 71점을 받아서 합격했어요. So, itong tao daw na to ay nakakuha ng 71 points sa level 1 exam, kaya siya ay pumasa. Tama po. Yan. So, yun yung score niya, no? 71. tapos, 이 사람은 2단계 과정에 지금까지 35시간 출석했어요. Itong tao daw na to sa level 2, currently or hanggang ngayon at the moment, 지금까지 until now or present time, naka 35 hours na daw siya ng pasok. Tama po. Again, base yan dito sa ating mga information sa taas. So, that's for reading. Para